At ayun nga mga kaito, magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay andito po tayo ngayon sa Tubao, La Union. Magdi-deliver po tayo ng fingerlings na 6,000 pieces. Ayan, sumusukat po ng 4 to 5 at 5 to 6 inches. Ayan. Bago po lahat, ipapakita po muna natin itong kanilang ginawang concrete pan. Ayan. At ang system po nito ay bioflux system. Ayan. Kung napapansin nyo po, rectangular po siya, tapos naka-panel type, at yung kanyang drainage ay nasa gitna. Ayan. Mapapansin nyo naman, ayan yung kulay orange na tinuturo ko, yan po yung pinaka pupuntahan ng hangin para hindi po siya mag-overheat. At ito naman yung loob niya. Ayan, kung napapansin nyo, yung hangin at saka yung tubig, pag nagko-combine po ay umiikot po yung tubig papunta sa gitna, kung saan kung tinimplahan po natin ng molasses tsaka probiotics ay bubula po yan. Lahat po ng dumi, mga sludge, ay pupunta po sa orange na yan, yung nasa gitna. Yan. Yung tinuturo ko naman po, dyan po dumadalo yung lahat po ng hangin para maiwasan po yung overheat ng high pressure na air pump. Ayan. Malaking tulong po ito para po maiwasan po natin mabansot po yung ating mga hito dahil sa concrete pan po nga. Dahil po hindi naman po ang hito naman po ay hindi naman po concrete pan nabubuhay talaga. Pwede naman po siyang alagaan pero hindi ganoon kabilis lumaki, kaya meron po tayong na-invento na bioflux system para po makatulong po na mas mapabilis pong mapalaki ang ating hito fingerlings. At ngayon naman po, ayan po yung ating fingerlings na dineliver. Ayan, halos 45 inches. Ayan, nakikita nyo naman po. Lahat po yan ay order po nila bossing dito sa Tubao, La Union. Ayan. Dito naman po sa part na ito mga kahito ay magbibilang na po tayo ng fingerlings. Ang gagawin po natin ay magtitimbang po tayo ng 1 kilo. Tapos ang mangyari po dyan, bibilangin po natin. Tapos dun po tayo magbabase. Ayan. Pinapili po natin sila bossing kung anong gusto nila. Kung timbang ba o bilang lahat. Ang gusto naman nila ay timbang at magbabase na lang po. Dahil sa kadahilan ng pagod na rin po yung ating isda sa biyahe. Pwede naman pong bilangin, pero yun nga po, nabugbog na po yung isda dahil sa layo ng ating biyahe. Siyempre, Pangasinan pa po tayo. Ayan. At ayan nga po mga kahito, ayan, titignan na po natin lahat ng mga, siyempre hindi po natin maiwasan yung mga may namamatay sa biyahe, kaya tinatanggal po natin. Pero ito naman po ay halos wala naman po. Ayan, mas mainam ng maalis po agad para hindi na po maihalo sa concrete pan, dahil isa rin po ito sa kadahilan ng babaho po agad yung ating tubig pag may naihalong mga namatay. Ayan. At kung napapansin nyo mga kahito, inalis ko rin po yung mga naihalo sa salandra na may liit na hindi po natin maiwasan. Ayan, para po kahit papano hindi naman po matalo yung ating customer dito sa Tubao, La Union. Ayan. At sa mga gusto pong umorder po na ating fingerlings, ayan, ito po yung aking Facebook, dahil po nahack po yung aking Facebook dati na yung Proy Luna. Ngayon po ay ito na po yung ginawa po nating bago. At saka yung mga nagtatanong po pala mga kahito na hindi ko po nasasagot, kung kami din po ba ay bumibili ng grow outs pag laki ng alaga po nila o ninyo. Opo, kami po ay bumibili rin po, basta lahatan po kami at wala na pong timbangan. Parang ang mangyari po dyan, pagka-drain po ng tubig sa concrete pan nyo, mag-uusap na lang po tayo kung magkano yung presyo nyo. Kung kaya namin, kukunin po namin. Parang tapatad na lang po. Ayan. Kaya sa mga natatakot pong mag-umpisa dyan na natatakot po na wala silang buyer, meron po tayong buyer mga bossing. Kami rin po yung bibili at kami rin po yung magdi-dispose kung sakaling gusto nyo na pong ibenta yung inyong mga grow outs. Ayan. At ayun nga mga kahito, kaya nagtitimbang po tayo ng by 10 kilos bawat isang timba. Ang gamit po nating kilohan ay digital. Sa kanila po mismo yan, sila po na po mismo yung sila na po mismo nag-provide ng kanilang timbangan. Meron din po kaming timbangan pero mas okay po yung sa kanila para kahit papano mas sure at wala pong lamangan. Ayan mga ito. At ito nga mga kahito, tapos na po tayong magbilang sa kanilang order na fingerlings. Ngayon naman po, dito po tayo sa likod ng kanilang drainage, kung saan sila po ay gumawa po ng RAS system
kung saan umiikot po yung tubig papunta dito sa mga drum at paglabas po ay malinis na. Pero ito po ay hindi naman po nating recommendation to. Sila na po mismo yung gumawa dito. Pagpunta lang po natin dito, meron na po ito. Kung tutusin po, masyado na pong magastos itong ginawa po nila. Ayan, kasi hindi naman po kailangan ng malinis ang tubig ng hito. Mas okay nga po ang tubig ng hito kung saktong dumi lang, saktong linis lang. Kasi ang hito, alam naman po natin na sa lupa po talaga sila nakatira at sa gusto po nila, sa putik po sila nakalublob. Ayan. Kaya sa mga gusto pong mag-umpisa dyan, huwag nyo na pong gawin itong mga ganitong setup kasi masyado na pong magastos. Ayan. At sa recommendation ko lang po, huwag po kayong ganong magpapagawa ng concrete na sobrang taas. Kasi ayaw din naman po ng hito yung sobrang taas dahil po ang hito ay mahina lang po ang kanilang hasang. Parang yung pinaka-hormones po nila ay hindi rin po nila kaya ng sobrang lalim. Dahil po ang hito po ay nalulunod din katulad po ng tilapia. Ayan, kaya sa mga gusto pong mag-umpisa, PM lang po kayo sa Facebook ko na ito mga kahito, or sa call lang kayo sa number ko na ito para mapag-usapan po natin lahat ng gusto nyong pag-usapan. At kung gusto nyo pong mag-umpisa, pwedeng po namin kayong turuan about sa hito farming. So alam mga kahito, salamat!